Happy Love Giving Sunday, Love Giver Church! Hey! Today we celebrate dalawang taon na sa Solomon! And so we praise Him. We celebrate His faithfulness over our lives, amen? And so we praise Him in spirit and in truth. For He is great, He is mighty, He is faithful, He is sovereign, He is our Yahweh. Let's worship God. Come on, let's sing this. Everybody say, oh. Sing. Oh. Sing it. This time you say, hey. Come on, church, with all your voices. Lift your hands and say, our God is great and glorious. Amen? We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Sing blessing and honor. Come on. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. Yours forever. God reigns forever. Our God reigns. Our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Let's sing in honor. Let's sing in honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. Yours forever. God reigns forever. Church, let's declare this in our lives. Let this be your exhortation to your life. We say God is in control. He's steadfast. He's unmovable. There's nothing impossible with our great God. Amen? Let's sing this. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns. Sing, church. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns. One more time to sing that. Our God is in control.
worshiping you more of our lives today. Amen. Once again, can we give our best love offering? Amen. It's been 2 years po no, since we started to attend in this building. Tama po ba? Di ba? Maraming victories, but all of these things is because of our great God. Amen? So church today, wala tayong ibang gagawin kundi magtaas ng kamay, kantahan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, hindi lang sa ating simbahan, pero pati sa ating buhay.
Like Psalms 145:3 said, great is the Lord and greatly to be praised. And His greatness is unsearchable. If you believe in that, come on, let's raise up our hands. Let's worship our God. Darkness, you give hope. You restore every heart that is broken. We sing, great are you, Lord. Sing it for the top. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Slip up our hands and sing. It's your breath in our lungs, so we to you only. Pour out great are you, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We pour out our praise. Yes, great are you, Lord. Just pour out our praise. Just pour out our praise. You are great, Lord. You are great, Lord. All together we sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise.
up, lay my whole life down. My whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down. My whole life down is for you. Oh, praise to the Lord Most High. Oh, praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. Oh, praise to the Lord Most High. Oh, praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. Oh, praise to the Lord Most High. Oh, praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever. So I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. So I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down is for you. So I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. So I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down is for you. Oh, praise to the Lord Most High. Oh, praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus, my King of heaven. For the very last time, slip up our hands. Oh, praise to the Lord Most High. Oh, praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King of heaven, my King forever, 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 my King of heaven, my King forever. Oh, give him all the praise. Oh, give him all the praise. Come on, why not you give your best song offering? Yes, to our great God. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lord, this is our praises and work. We thank you and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Pinakamalakas na palakpak para kay Lord. Ayan. Thank you, Life Giver Worship, for that spirit-filled worship. So hello, Life Giver family. I am Patrick Sayas, and I'm here to share my life-giving story. And so during my student days po, no, isa po ako sa mga estudyante na masipag po at masigasig po pagdating sa pag-aaral. As in, tutok po talaga ako sa studies.
no? Hindi po ako mahilig lumabas at maggala. No, madalas po ako nilalapitan ng mga classmates ko noon para magpatulong sa kanilang mga assignments and mag-review kapag exam time. No. So I was a consistent honor student during my high school days and consistently ranked among the top performers in my class. So parang every year I would receive medals, certificates left and right. Yan. But after graduating from college and entering my first years po sa corporate world, parang nawalan po ako ng clear-cut goals. It was as if I was just surviving each day. No, the same routine, the same cycle lang po. Trabaho lang ako from 8 a.m. to 6 p.m. Uuwi, kakain, matutulog. Ganun lang ulit kinabukasan. And deep inside, ang naramdaman ko, I was depressed. I didn't have a direction and I was stuck. No? I didn't have a vision. And on top of that, sobrang mahiyain ako. And to be honest, I didn't even want to be around people. No? And on top of that, I also indulged in sin, entered wrong relationships, and took matters into my own hands with my ways of dealing with things. And I thought, ganito na lang ba ang buhay ko? I didn't realize that what I needed wasn't a solution and I needed was a savior. Yeah. In 2019 po, something shifted and it started with just a simple invitation. Mga katrabaho ko po noon invited me to attend Sunday service at that time sa Life Giver BGC. And honestly, hesitant po ako noon in my mind, service, church, hindi ako pang ganyan. That day pumunta ako pero observer mode lang, tingin-tingin sa paligid, masid-masid. No, pero hindi pa rin ako convinced. And when they invited me to join the life group, tumanggi po ako at first. Ayoko kasi mag-share, ayoko magsalita. No, I didn't even want people to notice me. But little by little, God began to soften my heart. Yan. Finally, I said yes, mag-attend ng life group. No, sinubukan kong makinig, sinubukan kong magstay. No? Then I was reached out and encouraged na mag-life retreat noong 2020. Online pa yon dahil pandemic. And it was there that my life completely shifted. Yan. Through the preaching, the community, and the guidance po ng mga leaders, unti-unti akong binago ni Lord that my worth wasn't in what I could do, but in what Jesus had already done. I found healing, I found family, I found my purpose. As I started walking with the Lord, I began learning what it means to fully follow Him fully. And part of that journey was learning about giving. To be honest, ito po isa sa mga mahirap na na-experience ko kasi yung kinikita ko that time sa work is sakto lang talaga. So when I heard about tithes, offerings, and especially first fruits, no, my first reaction was fear. Natakot ako na, Lord, paano ako makakapagbigay kung sapat lang tong kinikita ko? Will I have enough for myself, for my family? So pumasok po doon ng confusion, ang doubt, no, it started to creep in. But despite yung hesitation, something was urging me na magbigay pa rin. To trust God, and God was teaching me, if you can't trust me with your soul, can't you trust me with your finances? So trembling, unsure, nag-aatubili, but still I was hopeful and I gave my tithes and offerings. And then came the day I gave my first fruit. As I can remember, year 2023, hindi siya naging madali, but I gave it with a prayer. Na sinabi ko, Lord, this is yours, multiply na yung what I cannot. Even if it was a stretch, I obeyed. And what happened after that? True enough, si Lord po, He proved faithful, He showed up po. Yan. So isa po sa mga naging challenges ko was way back 2023, it was concerned with my health. I had abdominal issues that turned into lower bowel infections. Takot na takot po ako no. I was afraid na, Lord, baka cancer na to. No? The anxiety of not knowing was talagang mabigat. It was a burden for me. Ininta ko po siya for 2 years. Nagpa-check up po ako, various consultations, re-resetahan po ako ng gamot. It will work for quite some time, pero after ilang months, babalik na naman po yung karamdaman. But I surrendered it to the Lord. Yan. Earlier, April this year, I was advised na kailangan ko na mag-undergo ng colonoscopy procedure. So habang nasa waiting area po ako ng hospital, hanggang doon sa paghiga ko sa operating room, I was praying na, Lord, sana hindi ito something serious. Na, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. And you know what? After the test, in-explain sa akin yung result. And the doctor said na benign lang yung nakita nila. Walang cancer, no signs of anything dangerous, and no need pa ng any gamot or medication. So grabe po si Lord. And also, wala rin po akong binayaran na any hospital bill dahil covered na po yun ng aking HMO. So yung anxiety ko po, napalitan ng joy. Yung discomfort ko, napalitan ng peace. Praise God. Man. And then came other unexpected blessings. Isa rin po talaga sa mga wini-wish ko, no, was family vacation kasama ng aking pamilya. No? Sabi ko sa sarili ko, saan pa ako kukuha ng mga pang-expense para magganyan, mag-unwind, mag-travel? No, since kapag nasa adulting season ka nga naman, yung responsibilities and bills na yung humaharap sa'yo. But you know what? Year 2024, someone reached out to us, like asikaso for me and my family and relatives. And we were blessed po, no, with a fully sponsored vacation to Boracay.
Yes po, no, all expenses covered, accommodation, airfare, pagkain. We barely spent ni isang kusing po. No? And yet we experienced so much joy. And that was all God. Provision na hindi ko pinilit, kusang dumating lang. Praise the Lord. No? So spiritually, I finished School of Discipleship where God deepened my convictions, living a life pure and holy before the Lord. And I will always be grateful to my mentor and coach, no, reminding me each time that I am capable and I am created in the image and likeness of God. Those words po, no, na tear down sa kasinungalingan na binabanggit sa akin ng kaaway. Yan. So today po, by God's grace, yan, I serve as one of the leaders in Life Giver BGC. Ayan. And currently, I am privileged to lead 2 life groups under Zone 1, the Trust Day Life Group for young men, and I also lead the Triumph Day Life Group for young professionals. Na nag-start lang po nitong February. No? Nag-start po ito ng 1, 2 tao, but now we've grown into a strong, passionate group that believes na hindi lang kami basta nagtatrabaho lang sa opisina, but we want to encounter Jesus while we are working. We want to saturate BGC with working professionals who seek the Lord. Yan. And sa ngayon po, majority po ng aking mga life group members are now committing themselves din also sa Panginoon. Nakakatuwa na dati lang din silang tahimik, mga reserved, but now nagpapagamit na rin po sila kay Lord. Ayan. And because of the fire God placed in me, I also became passionate palalo pagdating sa soul winning. Yan, consistently set po ako ng mga one-on-one mentoring with young professionals and young men, guiding them, praying for them, no, helping them mahanap nila yung true purpose nila kay Lord. No. Nakakatuwa na yung dating ako po no, na nahihiya, no, natatakot, na humarap sa mga tao, is now po ginagamit ni Lord para mag-preach at mag-share ng salita sa mga tao. Ayan. Totoo po na pag binago ni Lord ang buhay mo, you will find delight in serving and helping. And currently, I'm also part of the production ministry, faithfully serving behind the scenes so others can encounter God up front. And I also involve myself as a volunteer in other church-related activities inside and outside. Yan, so Life Giver family, if you feel like yung kwento mo, nakaka-relate ka sa story ko, no? Tahimik ka, unsure, hesitant ka, or stuck ka sa routine mo and takot ka mag-give, let this story be your reminder na don't let fear stop you. Don't let your sakto lang income limit yung generosity na meron ka. And don't let your past define your purpose. And when you give po no, with obedience, hindi ka lang basta i-bless ni Lord in your finances, but He also gives healing, direction, restoration, and purpose. Because if He can do it in my life, walang imposible, magagawa rin po niya sa buhay niyo ito. So again, I am Patrick and I am a life giver. So church, let's give po. Good afternoon, Life Giver family! Alam niyo po ba kung ano ang sinicelebrate natin ngayong hapon na to? We are all celebrating 2 taon sa Solomon! Wow! Grabe. Grabe, 2 Coach years na yun, Santini, Coach no? Mariel. Grabe. 2 years na. No? Grabe, 2 years na agad. Ang bilis ng panahon. Close down na ba tayo, brother? Close na, oh. Ganun ba yun? Kaya naman, Life Giver family, pwede po ba tayong tumayo lahat? Ayan, tatayo tayong lahat. Babati ka ng 10 tao at sasabihin mo, Happy 2 years! Happy 2 Alright? years! Happy 2 years! 10 tao, Yeah. guys! Walang titigil po hanggat hindi nakakasampung tao. Happy 2 years! Ayan, happy 2 years, mga kapatid. Wow. Yung iba naka-20 ata, Coach Mariel. Yes! Sinuyod talaga nila ang buong building natin para Ayan, sa makabati. taas, bumati po ba tayo dyan? Gumalaw Oo po ba nga. kayo? So parang hindi sila gumalaw sa taas. Woo! Happy 2 Let's years! roam around. Let's greet people here. Happy 2 years. Ayan, grabe, no? Wow, sige po, parang kailan lang, no? Pinapanood lang natin yung mga construction updates. Tama po ba? No, na-view lang natin ano yung update sa construction. Tapos ngayon, ento na po tayo, mga kapatid. Worshiping together, growing together, and building God's kingdom sa puso ng Life Giver Center. Grabe naman Kaya yun. naman uupo tayong lahat na may ngiti sa ating mga labi. So today, gusto po namin kayong lahat na isama sa amin isang maikling memory lane. Balikan po natin ang lahat ng mga highlights, milestone po, at ang mga only God moments mula sa nakaraang 2 taon. Yes, thank you, Coach Mariel. At syempre po, no, hindi lang ito basta-basta reminiscing, but it's a celebration of God's faithfulness
and a reminder that the best is yet to come. Wow. That's right. So The the, best is yet to beginning, sino dito sa inyo nandito nung unang Sunday service sa Solomon? Taas ang kamay. Wow, sige po, taas ang kamay. Grabe, no? July 2023 po yun, tama po ba? Hindi pa ganong kalamig dito sa hall, no? Unlike today, no? Napakalamig na yung iba, naka-jacket na nga po, no? Hindi pa tayo Ayan. makapag-jacket Oo. noon. May mga construction tape pa, tapos may mga nakasabit pa, no? Na mga plastic sa dingding during that time. Ayan, no? So, grabe. Grabe, no? Oo nga. Tapos alam mo, Coach Santino, yung mga wirings no, nakalaylay pa. At hindi pa talaga tapos ang Solomon. Pero guess what? Wow, punong-puno pa rin tayo noon. Tama po ba? Balcony, likod, gilid. Actually, kahit walang silya yung iba, okay lang kahit nakatayo. Kasi alam natin, nasa gitna natin si Lord. That's right. Tandang-tandaan nyo ba ang mga unang sound check na medyo trial and error? Mic test, mic test. Hello test. po, di ba? Pero kahit ganon, ramdam na ramdam natin ang presence ni Lord. Yes, I agree, Coach Mariel. And yes, hindi po perfect during that time, but it was very sacred. Tama po? Kasi mula sa unang araw, malinaw na po sa atin that this is a holy ground. That's right, Coach Santini. And paunti-unti ang pagbuo. At kung merong isang bagay tayo na natutunan, Coach Santini, dito sa Solomon, it's God's build little by little. Hindi siya madali, pero bawat hakbang may purpose. Yes, tama po, no? So, tandaan nyo pa po ba nung una, di ba, wala tayong maayos na parking, no? Medyo adventurous pa pag-aakyat ka dito, di ba? May mga iniilagan ka pa na step dyan, di ba? At pag-akyat mo dito sa hall kasi talagang wala pa pong elevator during that time, pero unti-unti, Coach. That's right. Unti-unting naayos ang parking. Then the Solomon Hall came to life nang naging sentro ng gatherings, ministry, worship nights, and events. Yes, and of course, next po dyan ang ating tech booth, no? Naaalala nyo po ba? Grabe, doon nagsimula. Di ba? Kaway-kaway nga po sa tech booth dyan. Ayan, no? So, grabe, doon nagsimula ang mga magagandang FB lives natin. Naging better ang audio, gumanda ang lights, inayos at patuloy na inaayos lahat para mas maipahayag ang salita ni Lord with excellence. At hindi pa natapos dyan, Coach Santini, dahil nagkaroon na rin tayo ng Elevator! Grabe Praise naman God! yun. Then the 7th floor opened, naging tahanan ng mga life groups, gatherings, meetings, trainings, and recently lang na-open na din ang 6th floor. Yes, at next na dyan, Coach Mariel, of course, hinihintay natin matapos ang 5th floor. Sino excited? Matapos na ang ating 5th floor, no? Dahil doon po matutuloy ang dream natin na magkaroon ng sariling space po ang ating mga Life for Kids na Isn't bata. that Yeah. amazing? Life Giver Church! Grabe, no? Hindi lang tayo nagtatayo ng building, nagtatayo tayo ng generation na susunod kay Kristo. Yes, I agree, Coach Mariel. At alam nyo po, no, kasabay ng pagbuo nitong lugar natin, nabuo rin po ang ating mga servants at mga lingkod sa Panginoon. Tama po ba? Dati, 1 o 2 tech lang meron tayo, 1, 2 volunteer lang. Pero ngayon, grabe po, napakarami na, buong team na, no? Ang mga Wow. ministers natin dito sa church. That's Grabe. right. Di ba buong team ng kids, worship, martial, production, media, prayer, prophetic, volunteer management, dance. Ang dami ng tumugon, Coach Santini, at nag-yes sa Lord. Yes, at siyempre po, kung isa ka sa mga bago lang na volunteer this year, sino po yung mga nag-volunteer this year lang? Ayan, salamat po sa inyo. We appreciate you all. You are part of something bigger. You're helping create space, no, for others to encounter Jesus Christ. That's right. At kung matagal ka nang nagsiserve sa Lord, thank you so much for your faithfulness. Hindi sayang po ang bawat microphone check, greetings, camera angle, at pag-alalay niyo po sa parking. Yes, tama ka dyan, Coach Mariel, because every act of service, no matter how small, is building God's house. That's right. So now, let's move forward and look back sa growing pains and glory moments. And then, nagsimula na unting-unti mapuno ang building natin, not just physically, pero spiritually. Wow, tama, Coach Mariel. Dati, may mga iilang bakanting upuan pa. Pero habang lumalalim ang hunger natin kay Lord, puno na ang mga linggo at puno rin ang ating mga puso. Tama po ba? That's right. I couldn't agree more, Coach Santini, because life group started meeting here sa ating simbahan. Then may baptism na rin, may bagong buhay at bagong simula.
At hindi lang yon, Coach Santini, may mga ginanap tayong events na may purpose, nagtuturo ng purpose at life retreats na nagpalalim ng ugnayan natin sa Lord. Yes. Yan, no? May 6 batches po tayo ng life retreats. Ayan. So palakpakan nga po natin si Lord, di ba? Nakapag-conduct tayo 6 batches ng life retreat na nagpalalim, no, ng relasyon sa ating mga kapatid. And of course, hindi mawawala ang School of Discipleship. Ayan, sino po ang mga School of Discipleship graduates natin? Ayan, alam nyo ba na for just 2 years po, no, 6 na batches na rin pala, Coach Mariel, ang graduate po dito sa ating Solomon Hall, no? And because of it, marami pang mga kapatid natin ang naging equipped, ayan, empowered at tinawag pa para maglingkod, no? So, syempre, minsan pagod, minsan sabay-sabay ang events, gawain po natin, pero lagi nating naririnig worth it. Diba? Dahil may binabago si Lord, may tinatawag at may pinapagaling. That's right. At ang bawat kwento, Coach Santini, bawat yakap, bawat luha sa altar ay patunay na gumagalaw si God dito sa ating simbahan. Yes, at syempre po, hindi din natin malilimutan yung mga Christmas party na kinandak natin dito sa church. Tama ba? Nandiyan pa po si Coach Carlo. Grabe. Sana naman mabunot na kayo next Christmas party. Tama po? Nakapag-celebrate tayo, 2 Christmas party na po dito. Grabe ang saya, no? Grabe ang regalo at ang pagmamahalan. So sana po, pakisabi sa katabi mo, mabubunot ka na sa Christmas party. Ayan, mabubunot tayo ulit, Coach Santini. Yan ang tama, mabubunot tayo. Siyempre, hindi lang yan. Every Sunday, may mga bago ding nangyayari. Wow. Bagong volunteers, bagong faces, bagong testimony ng pagbabago. And all throughout, isa lang ang consistent Life Giver family. God is building His church. Wow. Amen. Palakpakan po natin si Lord, no? Ayan, may pag-game ka ata, Coach Mariel. Ayan, so before we afternoon. wrap up itong memory lane natin, meron tayong mga favorite moments na babalikan sa via pictures. Ayan. So maglalaro po tayo ng mga mabilis lang na game. Ipapakita po namin ang mga picture at sabay-sabay nating sabihin kung ano bang event yon. For sure, Yes. I know Life Giver family, lahat tayo laging kasama sa mga event na to. So, for the first event, sabay-sabay nating tingnan ano kaya ang event na to. In 3, 2, 1, sigaw! Alright. Parang wala ko naintindihan. Isa pa. daw? Isa pa po, no? In 3, 2, 1! Life Giver. Pinagsama nila yung Life Purity. Okay, sige. Tama po, no? This is Love and Purity Love Fest. and Purity Fest 2024. Alright, Wow. next photo. Ayan, anong event Ayan, po ano yan? kaya to? Birthday ko ata to. Yung makakahula daw, 1,000,000, no? Ang Oo. premyo. Sige, sigaw nyo. Alright, parang may tama na. First year anniversary or Yun. unang taon sa Solomon. So yan, 1,000,000 palakpakan po kung sino yung tama yung sagot. Ayan, grabe, ang daming memories, Coach. Pero higit sa mga events, ang pinaka-highlight talaga natin definitely, yung mga taong nabago ang buhay. That's Amen? right. Agree po ba kayo doon? Taas kamay po, no, ng mga masasabi nila na nabago talaga ang buhay nila. Di ba? Grabe ang ginawa ni Lord. Amen. Marami sa atin dito, dati nasa dilim, pero ngayon naglilingkod, nagmamahal at nagbabahagi ng pag-asa. Yes, grabe. Coach Mariel, again, reiterate ko lang, 2 taon na tayo dito sa Solomon, pero hindi pa ito ang ending. Tama po ba? Yes, that's right. In fact, nagsisimula pa lang po tayo, mga kapatid. Ayan. Kaya naman, salamat po sa lahat ng naglingkod, nagbigay, nanalangin at nagmahal. Hindi lang kayo parte po ng building na ito, kayo din ang dahilan kung bakit buhay po ang Project Solomon. Yes, at higit sa lahat po, salamat sa Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Kasi mula umpisa hanggang ngayon, siya ang nagtatag, siya ang gumagawa, at siya ang patuloy po na kumikilo sa ating simbahan. That's right. And as we finally wrap up this memory lane sa church, handa na ba kayo sa susunod na kabanata ng ating kwento? Yes, let's celebrate, of course. Let's worship. Let's look forward for more. Dahil 2 taon sa Solomon pa lang yan. No? Imagine what God will do in the next. Kaya naman, Life Giver Central Family, happy 2nd anniversary! And to deliver the Word of God to us today, let us all welcome Reverend Michelle Santiago Semana. Magkakasabay din kami. Amen. Thank you, Coach Santini and Coach Yet. Tatayo tayo ulit. Sige. And we will pray
bago tayo mag-pray, sabi mo ulit sa katabi mo, Happy 2nd anniversary! I pray sa 3rd year anniversary, yung mga walang jowa dito ay magkaka-jowa na. At isa na sa memory lane ay yung ikasal ka dito sa Life Giver. So, amen, Jason! Amen, amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Come on, come on. Pinakamalakas sa palakpak. Everybody! Everybody, thank you, Jesus! To God be the glory. Ikaw po lahat ito, Panginoon. Tataas natin ang ating mga kamay. Lord, this is all you. Hindi to kamay namin, hindi to galaw namin, pero it's all you, Lord. Because you are great, you are gracious, you are faithful in our lives. Kaya ngayon, as we celebrate our 2nd year, binabalik namin sa iyo yung papuri. Binabalik namin sa iyo yung pagsamba. And we are excited for another year in this wonderful church. Magkakasama pa rin, hindi kami mag-iiwanan, pero kami po ay sabay-sabay nalalago. And so, continue to open our hearts, our minds as we hear your word. 2nd week ng aming No Double Standard Life series, and I believe that you're gonna change us, you're gonna challenge us, at lalabas kami dito ng malinis at handang mabuhay ng malinis. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen! Bago ka po sabihin mo sa katabi mo, you're gonna enjoy the Word of God today. Amen. Meron sana akong ibang gustong ipasabi. Ayan. Kasi we've been talking sa pastoral team, and then napaka-powerful ng shinare ni Pastora Lovely last week sa atin, na half-hearted life, half-hearted heart, at yun yung inaalis sa atin ni Lord. And so we prayed, and then plan natin na ituloy-tuloy ito hanggang buong July. So, nasa 2nd week na tayo ng no to double standard life. So, I want you to fasten your seatbelts. Okay? Kasi baka malaglag ka sa upuan dahil hindi natin kakayanin yung rebuke ni Lord. Hindi natin kakayanin yung correction ni Lord. Pero, babaguhin niya tayo ngayong hapon. Amen? Grabe, napaka-full pack natin. Hello, Ate Chanel! Hi, guys! Hello, Araneta! Kala mo talaga. Amen. Okay. Ang saya-saya ng 1 p.m. Woo! Okay. Pero, tipirin nyo yan, guys, dahil babarilin tayo ni Lord ngayon at walang iilag. Amen? Amen. Pero bago yan, just want to announce kasi baka hindi mabanggit kanina, Leaders Camp natin is now open for registration. Open lahat ng pastors, coaches, leaders natin, mentors natin. Okay, ay pwede nang mag-register. Ang title ng ating Leaders Camp this year is Undivided. Lalabas tayo doon ng walang undivided. Hindi, meron tayong undivided heart. Okay, undivided life. Amen? Amen, amen, amen. And pangalawa, syempre, ang ating Life Giver Worship Conference on October 25. I-elaborate to ni Coach Lovely mamaya. Pero please support us, Life Giver Worship, October 25th, because we will be releasing our original songs, okay, through that conference. Marami tayong mga invited na masterclass professor, instructors, conference sa umaga, and then we're gonna release our songs sa worship revival night. So please join us and support us. For more details later sa single na magsasalita later. Okay? So, the title of my preaching today is, are you ready? Naka-fasten na ba ang inyong mga seatbelts? My title for today is You Can't Hide Forever. Still, pangalawang linggo ng ating No to Double Standard Life. Dahil po, ang Christian life is not a game. Hindi po ito laro, but it is a race to finish with integrity and blamelessness.
Kung ngayon nabubuhay ka ng dalawang klase ng buhay, na mabait ka sa church, pero walwal ka sa labas. Okay? Na ang ganda ng spiritual life mo sa labas, pero marami ka palang tinatago sa loob, hindi yan papayagan ng Panginoon. You can't hide forever. Marahil yung iba sa atin ay marami pang hidden closet. Hello? Na John ka sa umaga, John ka sa gabi. Okay? Na Jason ka sa umaga at ano ba maganda? Jessica ka sa gabi. Oh. Meron kang hidden closet. Okay? At marami baka sa inyo ay meron pang hidden basement. Marami kang tinatago dun sa basement mo na walang may alam. Today, we are still, sa second year natin, we are still in the spiritual cleansing as a church. Utak end times, kaya palinisan ng buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Kaya naman, pag-uusapan po natin ang Joshua chapter 6 and chapter 7, and we will focus on the life of Achan. Sabi mo nga, Achan. Ayan, lagi ko sinasabi, Achan, pero kinorek ako ng ating tatay na nasa US ngayon. Sabi niya, anak, you pronounce it with throaty. Ayan, diba? Rough and throaty pronunciation. Sabihin mo, Achan. Sabi niya, Achan. Sabi mo ulit sa katabi mo may laway. Sabi mo, Achan. Okay, we will now focus on the life of Achan. And if you have Achan in your life, or if you are Achan right now, I pray sa dulo ng preaching na to, magde-decide ka not to live a double life, not to live a secret life, okay, but to live a consecrated life. Amen. Now, let's start in chapter 6, Joshua chapter 6. Si Joshua po at yung buong Israel ay papasok na sa promised land, and they need to conquer lands. Tama po? They have to fight against kings and kings to get the land na binibigay sa kanila ng Panginoon. And yung first land to conquer is Jericho. Okay? And you remember ang utos sa kanila ni Lord, ikutan ito. Tama? Ikutan ito ng 6 days. They have to go around the walls of Jericho. Then on the last day, anong gagawin? They have to blow the trumpet and shout, then the walls now will collapse. Now, it's very challenging kasi fortified walls ang meron ang Jericho. Hindi ito matitibag. Okay? And they are very strong city. And before they attack, may kaisa-isang instruction si Lord kay Joshua at sa buong Israel. Tingnan po natin sa Joshua chapter 6, verse 17. Ito po ang kanyang instruction. Are you ready? Sabi po, kailangang wasakin ang buong city at ang lahat na nandun bilang offering kay Lord. So bilang first city to conquer, they have to offer everything to God. Okay? Now, di ba sino dito nagpa-first fruit every first month of the year? Di ba, unang trabaho mo, unang sweldo mo, ibinibigay mo rin kay Lord. And when I was studying this, bakit kailangan i-offer lahat kay Lord? Oo nga, no? Kasi unang sabak nila sa laban. Unang city na ika-conquer nila. So they need to offer it to God as their first fruit. Amen? Ngayon, sabi dito, verse 18, at wag na wag kayong kukuha ng mga bagay na pinapawasak sa inyo. Pag ginawa niyo yun, magdadala kayo ng kaguluhan at kapahamakan sa buong camp ng Israel. Klaro po ba yung warning? Klaro po yung message ni Lord? Verse 19, pero nakalaan para kay Lord ang lahat ng silver, gold, mga bronze at bakal. Dapat ilagay ang mga ito sa kabangyaman ni Lord. Amen? So ano yung instruction? Lahat para sa Diyos. Huwag niyong kunin para sa inyong mga sarili. When once conquered, kailangan sunugin. Pero yung gold, silver, iuwi. Papunta, hindi sa bahay, pero papunta kay Lord. So,
the day of the battle came. Okay, fast forward na tayo ha. Ito na yung araw na ika-conquer na nila. Ginawa nila po yun, legit, 6 rounds. And then they shouted, they blew the trumpet, and then, you know the story. Hindi po nag-collapse yung Jericho wall pa ganun ha. Nag-collapse po ang Jericho wall papasok. Meaning, tama lahat ng nandun sa loob. Patay agad yun. O, susugurin na lang po nila. The walls fell down and they won the battle. Amen? Amen? Congratulate naman natin yung Joshua team. Di ba? Congrats talaga! And good news. Sinunod naman nila. Joshua chapter 6 verse 24, sinunod nila yung utos ni Lord. Basahin natin. Tapos, sinunog ng mga sundalong Israelites ang city at ang lahat ng nandun, except sa mga gamit na gawa sa gold, silver, bronze at bakal. Nilagay nila ang mga ito sa kabangyaman. Wow. Kabangyaman ni Lord. Imagine ninyo guys, the whole tribe of Israel, 12 tribes, they are celebrating for the victory na binigay sila sa kanila ni Lord. They are all celebrating, and then all of them decided to obey the main instruction. Imagine niyo mga sundalo, may hawak na gold, may hawak na silver, may hawak na bronze, lahat isinosole sa priest. Hello? Lahat sinosole sa Panginoon. Imagine niyo, lahat ng churches dito, lahat ng satellite natin, may carry na gold, amen? Carry tayo na silver, and then we are offering it to the church. But, isang malaking but, sabi nga, but, there's this one person who sneaked around. So habang kinukuha na nila bahay per bahay, sa hari, kinukuha nila yung mga silver, may isang soldier, may isang army, na naka-assign siya doon sa isang lugar na yon, became attracted with silver, with bronze, with gold. Kumbaga, wow! First time to pare, silver! May nakakakita ba? Iuwi na lang natin. Uy, gold! Alika, anak, hawakan mo nga to, iuwi natin. And the story said, tinago nila ito under their tent. Hello? Now listen how it was documented. One person, just one person who took, okay, or disobeyed the command, but look at what Joshua chapter 7 verse 1 said. Pero di sinunod ng mga Israelites ang utos ni Lord na huwag kukuha sa Jericho ng mga pinapawasak na bagay. Kumuha ng ilang pinagbabawal na bagay si Achan, na anak ni Carmi, apo ni Zabdi, at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa tribe ng Judah. Dahil dito, sobrang nagalit si Lord sa kanila. Hello? May mga bagay po, Life Giver Church, na ginagawa tayo sa personal. Marami tayong ginagawa ngayon sa private life natin na marahil okay na sa'yo. Dahil wala namang nakakakita. Pero tandaan mo, may Diyos na nakakakita ng lahat. Even the deepest part of your soul, intention, motive, lahat po yan, kita ng Panginoon. Hello? And He is speaking to us right now, mag-iingat tayo, baka may akan ka. Baka akan ka. Di ba pag nanonood tayo ng teleserye, alam natin yung nangyayari sa lahat ng side ng story. Alam natin yung nangyayari sa kontrabida, alam natin kung ano nangyayari sa bida, tama? Alam din natin kung sino yung pumatay, alam natin kung sino yung nagnakaw. And sa story ni Joshua, alam natin side by side, tama ba? Alam natin na nanalo sila, pero alam din natin na may nangyayaring anomalya. May nangyayaring taguan ng feelings. Uy. May nangyayaring taguan ng gold. Pero look at this. Nanalo sila sa laban. Alam ni Achan, pero hindi alam ng chief nila, which is si Joshua. Hindi rin alam ng buong Israel. Kaya alam nyo, mangyayari, tuloy pa rin yung buhay.
Hello? Tuloy pa rin yung plan to conquer lands. Pero hindi nila alam, may lamat na nabubuo sa likod. So after a great win of Jericho, the show must continue. Kasi hindi naman nila alam kung ano nangyari eh. Tama po ba? The next land to conquer is this, Ai. Sabi nga, Ai. The story continued as if nothing happened. Again, because Joshua doesn't know, Israel doesn't know. Tama? Katulad namin, tuloy-tuloy ang buhay namin kahit di namin alam yung mga pinagagagawa mo sa gabi. Pero tuloy-tuloy kami. Tuloy-tuloy ang life group mo, pero meron ka pa, may kasalanan ka pa. Diba? Jessica sa gabi. Diba? Nagkakanta ka ng Jason sa humaga. Pero, I want to highlight, tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang church. Tuloy-tuloy ang ministry. Tuloy-tuloy ang pamilya. Pero I want you to pay attention to what will happen to Ai. Kasi malaki palang epekto ng maliit na kasalanan na yan sa buong community mo. Next place to conquer, Ai. As if nothing happened. Again, as if nothing happened. Ganyan ang pagtatago, as if nothing happened. Pero di natin alam, unti-unti tayong nilalamat. So, verse 3, ito na. Verse 3, sabi ni Joshua, inspekin nyo nga yung Ai kasi nanalo na tayo sa Jericho. Next na, tuloy-tuloy lang, walang hihinto, sabi ni Joshua. So, verse 3, sabi niya, can you inspect, can you check kung ano yung lagay ng Ai para alam natin kung ilan papadala natin. So, nagpadala ulit ng spy. Pagbalik nila, ito po ang nangyari. As if nothing happened eh. Tuloy-tuloy eh. Verse 3, sabi niya, sabi ng mga spy, pagbalik nila, nag-report sila kay Joshua. Sabi nila, konti lang po ang mga tao sa Ai. Di na po kailangan magpadala ng maraming sundalo sa pagsalakay doon. Sir, sisiw na to, sir. Okay ka na magpadala ng 2,000, you know. Okay, magpadala ng 2,000, ng 3,000. Huwag mo nang pagurin yung sarili mo na magpadala ng sundalo since maliit na city lang yun. Hello? Ano nararamdaman nyo dun sa nag-report? Confidence? Di ba? May confidence na, kaya na natin yan. Di ba, may kayabs ba? Medyo, di ba? Pero may faith din. Bakit? Nagawa nga natin sa Jericho, sir. Fortified city yun. Great city po yun, pero na-conquer natin. Itong Ai, sir, 2,000 lang kaya na, mananalo tayo. Talaga ba? O, sige. Ginawa nga ni Joshua. Nagtuloy ang mission, nagtuloy ang second mission to attack Ai and the king of Ai. But you know what happened? You want to know? Verse 5. Listen. Verse 5. Formula. Kaya 3,000 na mga Israelites ang sumalakay sa Ai. Pero, nilabanan sila ng mga taga-ron at napilitan silang umatras. Yung minamaliit mong city, yung minamaliit na city, inatrasan po ng Israel. Verse 5, hinapol sila ng mga taga-Ai mula sa gate ng city hanggang sa tibagan ng bato. Listen, 36 ang napatay sa mga Israelites nang umatras sila pagbaba sa hill, kaya natakot sila at na-discourage. Hello? God is sending us a message here. The show must go on. Life must continue, pero kung akala mo walang epekto yung maliit na kasalanan na ginagawa mo, nagkakamali ka. Kung akala mo yung pagtatago mo na yan ay magdadala pa rin ng victory sa church at sa family mo, sinasabi ng scripture, baka may akan ka na akala mo dahil pipitsugin lang yung city, pero kaya ka pala nitong talunin. Hello? Tingin kayo sa akin na mabuti. Akala mo walang effect yung maliit na kasalanan at pagtatago mo? Tignan natin. Okay, kung walang epekto, pagdadamay na yung buong church mo. Pagdadamay na yung buong zone mo. Kaya ngayon po, as we talk about this, we will give you 3 warning message. Okay, we will give you 3 warning message from the life of Achan. And I pray that after this, you will really say no to secrecy. You will say no to secret life, yung doble cara.
Di ba? Doble cara ka. Doble mask ka. We will just live one life and it's a holy life. Amen? 3 warnings. Are you ready? Nakafasten pa ba ang mga seatbelts ninyo? Number 1, first warning, you can't hide your sin forever. Or else you will lose the battle. First warning sa'yo, nak. Warning ko, kung patuloy kang nagkakasala at patuloy kang may sinesekreto, hindi mo yan habang buhay maitatago. Mare-reveal siya kapag natalo ka sa laban. Ilan na po yung laban na natalo mo ngayon? Tignan mo, baka may akan ka. Ilan na yung battles mo sa family mo na natalo mo? Tignan mo, baka akan ka. Chapter 7, verse 6, nung nalaman po nila, okay, natalo sila sa laban nila sa Ai, ang ginawa po ni Joshua sa verse 6 po, tingnan po natin. Joshua chapter 6, verse 7. Sa sobrang lungkot, pinunit ni Joshua, sabi niyo, pinunit ni Joshua at ng mga leaders ng mga Israelites, ang damit nila, pinunit, ganyan. Tapos, naglagay sila ng abo. Naglagay sila ng abo sa ulo. Tapos, pumunta sila sa Ark of the Covenant. Lumuhod po sila, hindi ko magagawa. Pero lumuhod sila sa Ark of the Covenant, then umiyak lang sila ng umiyak, ng umiyak, ng umiyak, ng umiyak. At ang prayer ni Joshua, Lord, sa verse 7, Lord, ano pong nangyari? Pagtatawanan po kami ng ibang bansa at kakayan-kayanin na lang po kami. Bakit mo kami pinadala dito kung matatalo lang rin kami? Ang dami na pong sinabi ni Joshua. Iyak na po sila ng iyak. But tinan niyo po ang sagot ni Lord. Are you ready? Ang sagot po ni Lord sa verse 9, tumayo ka nga. Verse 7, tumayo ka. Ba't ka nakadapa sa lupa? Nagkasala ang mga Israelites. Sino dito madalas sinisisi niya kay Lord? Lord, bakit ako ganito? Bakit ganyan? Iyak ka ng iyak, sinisisi mo kay Lord. Alam mo, sabi ni Lord, bakit mo ako sinisisi? Bakit mo sinisisi sa akin, Joshua? Tumayo ka dyan kasi may kasalanan. Huwag kang gawa ng gawa dyan. Diba? Dahil may kasalanan at ayaw ko ng kasalanan. Sabi ng verse, inutusan ko silang wasakin ang lahat ng city, pero di nila sinunod ang utos ko at kumuha ng ilang mga bagay para sa sarili nila. Ninakaw nila ang mga ito, nagsinungaling sila at tinago yung mga gamit nila. Siyempre may surrender moments yan. Siguro si Akan, nung siya na magsusurrender, sir, wala na po. Lahat na po, ito na po yan. Pero tinago sa tent. Listen, yan ang reason kaya natalo sila. The Bible said it. Ang dahilan bakit natalo ang Israelites sa Ai? Kasi may tinago. Kasi nagsinungaling. Kasi po nagnakaw. Verse 13, if we will jump to verse 13, sabi po ni Lord, di kayo mananalo sa mga kaaway nyo unless alisin nyo ang mga yun. You will lose the battle. You will lose your journey in your Christian life if you will keep that sin. And you can't hide that sin forever. Alam niyo po, ang nag-make sense sa akin dito is yung sa verse 6, sabi ni Lord, nagkasala ang Israel. Balikan natin yung verse. Nagkasala ang Israel. Hindi sinabing nagkasala si Akan. Parusahan mo yan. Hindi po. Sabi po dito, the Israel has sinned. Not only one man sinned, but the whole nation. Listen, are you getting my point? Because of one person's sin, the whole nation sinned. Akala mo yung kasalanan mo na, sa'yo lang yan? Hindi, apektado life group mo dyan. Akala mo yung kasalanan na ikaw lang, hindi po, apektado po yung asawa mo dyan. Hindi, kami lang to, ako lang to, I will be responsible for my actions. Wow, Eddie, wow! Pero sorry po, damay po buong community mo. Dahil may makating kamay.
Alam mo, yung kasalanan ni Akan, it's the same with the fall of man, Adam and Eve. It started with I saw. Kita ko eh. Wow! Then number 2, I desired. Ang ganda, hindi pa ako nagkaka-Crocs. Ay, hindi pa ako nagkaka-M1 na laptop. Ay, hindi pa ako nagkaka-jowa. Pero may jowa siya. Ay, kaya number 3, I took. Kinuha mo yung jowa ng iba. Nagka-desire ka. Iba na yan, iba na yan. You saw the laptop. You desired for laptop. So you took the laptop. You saw pornography. Ang sexy. Lord, pikit ka na muna. Manonood muna ako. I saw, I desired, I took it. And I enjoyed. Hello? Wala namang nakakakita. Si Akan, may gold, may silver, tapos may balabal ng Babylonian. Wala namang makakapansin. Sino dito pag sa SM, may nawala, iintay ng 5 minutes. 10,000 to, 5 minutes pag may nagkumuha. Pero kukunin mo. Di ba? Si Akan, parang ganun din. Wala naman, hindi naman nila ito mapapansin. Madami naman nang nasurrender. Aanihin naman nila yung isang gold lang. Yung isang silver lang. No one will know. Wala namang makakapansin ng malaking amount na ito. Kasi nagustuhan ko tao lang ako. Mahinang nila lang. Si Akan, maybe, sabi niya, wala naman akong tatapakang tao. Wala naman akong nasasaktan. O ito pa baka sabi ni Akan, wow, I deserve this. Deserve ko to. Deserve ko yung Hong Kong buy one, take one. Diba? Deserve ko to. Korea. Deserve ko to. Kaka-deserve mo, nagkakasala ka. You can't hide your sin forever. Why? Anumang labang kakaharapin mo, pasensya na, talo ka. Sino dito yung parang lagi niya nararamdaman, yung kahit anong tibag niya doon sa ceiling, anong pray niya, bakit di kami umaasenso? Bakit ganun hindi maka-breakthrough yung life group ko? 10 taon na pero one life group pa rin kami. Bakit di kami maka-breakthrough? Tignan mo, baka may Akan ka. O baka Akan ka mismo. Na ano ba yung usually mga sins na hinahide natin? Kung si Akan ay may silver gold, ang ganda ng hinahide niya. Pero tayo, ano ba yung mga sins that we usually hide? Number 1, yung secret pride. May secret pride ka, yung you act humble, pero inwardly, ang iniisip mo, mas magaling naman ako dyan. Mas deserve ko naman yan. Bakit laging si Coach Ye yung pinagpipreach sa Sunday service? Coach din naman ako, ba't hindi ako nagpipreach? May secret, may pride ka, na mas magaling ka. Pangalawa, lust and pornography. That is what we always skip. And we call it private sexual sin. And this is most common na hidden sin even sa church. Diba, nagmi-minister ka dito. Pasensya na, kanina 2 hours na ako nag-i-intercede kanina madaling araw kasi napakabigat po ng word ngayon. Full of rebukes, correction, na talagang matatapakan yung ego mo. Kaya nag-i-intercede kahit kanina, kahit umaga, Lord, please break the stubborn hearts. Lord, maging responsive kami lahat sa rebuke mo kasi masakit talaga eh. Pero I have to say this. I have to release these words or else hindi ka ma-deal. Baka yung iba sa inyo nagsuserve na pero may ginagawa sa gabi. Yung kamay mo pang keyboard pero yung... Pala ka na. Hindi ko masabi. Hello? Di ba nasa media ka ganyan pero nanonood ka ng pornography? Coach, pastor, si pastor nanonood pa rin ng pornography. Sana all. Secret sins. Secret sexual sin. Yan ang kalaban natin ngayon sa totoo lang.
Hindi ka makalet go. Hindi ka makalet go sa lust. You just want to play with yourself na lang. It's hard. Ayoko sabihin yun. Pero kailangan ko sabihin. Baka sakaling ma-convict ka ngayon at mabago ka. Pangatlo, bitterness and unforgiveness. Yan yung mga tinatago natin, yung nakangiti ka sa labas, pero galit ka doon sa nginitian mo. Oh, talaga to. Sana di ko na lang to na... Sana madapa to mamaya. Yung you smile outside, pero yung heart mo, sobrang full ng grudges, sobrang full ng panghihigante. Yan, tinatago natin yan, yung unforgiveness. Tinatago din natin yung bitterness. Hello? Pangapa, tinatago natin greed. Tinatago natin love for money. Pasara yung walang pera, problema pa rin yun. Pero yung love mo yung pera, kesa sa ministry, na hindi ka magmi-ministry hanggat walang love gift. May love gift ba dyan? Yung love for money, yung greed mo, that's secret sin that kailangan mong alisin. Baka akan yan. Panglima, envy and comparison. Na you want to look successful on social media. Kaya nagpipicture ka, Prada, pumupunta ka dun sa mga, ano yan? Yung mga, ano yung sukatan? Kasi hindi ako fitting room. Pipicture ka ng H&M, pipicture ka ng gano'n, tapos pinapost mo lang, pero hindi mo na may bibilin. Bakit? You want to look good outside. Bakit? Kasi nakakaingit naman si Coach dami na niyang mga magagandang damit. Tapos, nagpipicture ka, merong Boracay sa LCD mo, nagpipicture ka na gano'n, saka sunglass ka. Yes! Kasi bakit nahinggit ka sa mga iba, again, sa BGC, travel ng travel, Korea, kahapon nasa Korea, tapos ngayon nasa Japan. Sana all. Envy and comparison. Pang-anim, lying and half-truths. White lies. Nagsasabi ka ng totoo pero hindi naman buo. You manipulate stories to protect your image. You manipulate stories to protect your failures and to avoid consequences. Tinatago natin yan. Pang-pito, compromise in integrity. Yung mga small dishonesty mo, 5 piso lang naman, kunin ko na. Di mo na makikita doon sa pag-o-audit. Hindi. Mga maliliit na dishonesty sa work mo, sa business mo, sa relationship mo, ay, hindi ko naman siya chinat. Hindi ko na siya chinat. Nag-wave lang ako. Mga maliliit na dishonesty na as if no big deal, pero big deal yan kapag inulit mo ng inulit. Pangwalo, disobedience sa voice ni Lord. Pambihira, tinatago rin pala natin yan. Nasabi ni Lord, mag-forgive ka. Sabi mo, yes, I forgave, pero hindi naman pala talaga. Nag-surrender, hindi naman talaga. Nagbigay ka, pero hindi naman talaga. Nagsaserve ka, pero half-hearted. Iba naman pala talaga yung motibo mo. Mga akan na papatay sa'yo. Pang-siyam, prayerlessness and spiritual apathy. Tinatago mo rin, kino-cover mo yan. Kino-cover mo yan. You pretend to be spiritually okay, pero dry na pala devotion mo ng 10 taon. Grabe talaga yung word ni Lord sa akin. John chapter 10 verse 10. Talaga, kala mo nag-devotion, pero nakita lang pala niya sa Facebook. Kasi 10 years nang hindi nagde-devotion. Kaya puro emosyon. Nung na-broken-hearted, na convulsion. Ay, hirap. Number 10. Kala mo, ligtas ka na. Pang-10 na tinatago natin, addiction. Or habits in the dark. Mga habits mo na pag-uwi mo ng church, ginagawa mo sa gabi. Mga pinapanood mo, okay, yung mga secret things, katulad ng pag-iinom-inom, wag na natin i-post kasi baka makita. Life group kami, pare. Life group kami, pas. Pero may gin sa gitna. Kasama pa yung life group leader. Tapos, akala mo makakalusot, nahagi ka ng story. Pasensya na, secret, akan po yan.
Amen? Buti na lang nakalaya na si John Manhilot dyan. Ano pa, secret addiction mo na kaya ka pala grabe on fire ka dito. On fire ka, high na high ka sa church kasi high na high ka sa substance. Bago ka pumunta na siya, isang hit-hit ka mo na, para on fire ako kay Lord. Bira. Umami na kayo, baka high na high kayo, tapos ang katwiran nyo, herbal to te, herbal. Tigilan nyo ako sa mga herbal nyo. Ito pa, yung mga gambling, yung mga online pustahan, mga online bingo. Hindi ako manalo-nalo. Naglaro pala. Hindi ako manalo-nalo, nakakainis nga eh. Joke lang. Mga gambling, akala mo maliit yan, pero gugustuhin at gugustuhin yan ng magnanakaw ka na at hihingi ka na ng hihingi ng pera para manalo ka. Hello? Ano pa? Self-harm. Habits in the dark, you tend to self-harm kapag depressed ka, kapag hindi ka lang pinansin sa church, you self-harm. Hindi ka lang napagbigyan, talagang kumukuha ka na ng lubid. No! At iba pang mga behavior na mag-isa ka, yan yung mga secret sins na kailangang ma-deal or else matatalo ka sa laban. Akala mo ligtas na kayo, ate, wala naman ako dyan, praise God. Wala akong addiction, wala akong, praise God. Pero yung pang-11 na wala dyan, ugali mo. Yung anghel ka sa church, hello. The day has come and we are so blessed today. I'm so happy to be with you, brother and sister. Pero pagdating mo sa gabi, pagdating mo sa bahay, wala kaya ka? May halo ka sa church, may halo ka sa life group, pero demonyo at may pangil ka sa loob ng bahay mo. Kaya yung anak mo nalilito na sa'yo, anghel ba o demonyo nanay ko? Hindi ko na rin siya magets. Ang bait-bait mo sa church, hindi ka makabasag pinggan, pero ang sama-sama naman ng ugali mo pag kayo-kayo na lang barkada. Double life! Sabihin mo nga, no, double life! Sabi mo rin sa katabi mo yung may laway para magising, you can't hide forever! Akala mo, matatago mo yung kasalanan na yan habang buhay? Makikita namin yung kasalanan mo sa mga laban na tinatalo mo. Kung lagi kang talo, may akan na kailangan mong i-deal. Tingnan niyo po ang Numbers 32 verse 23. Grabe na. Kinilabutan po ako dito kasi ito po yung ginagawa ng kasalanan sa inyo. But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord and you will be sure that your sin will find you out. Ano pong ibig sabihin yan? Hahanapin ka ng kasalanan mo at hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka madurog at masira. Kaya sirain mo yung kasalanan bago ka nito sirain. You can't hide your sin forever. Amen. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Before we proceed to number 2, let's read this quote. Sabi, no individual Christian can sin without affecting the whole church. Hindi ka pwedeng nagkakasala na ikaw lang. You are affecting the whole church. No child of God can grow cold in his spiritual life without lowering the temperature of everybody else around him. Kung cold ka, umasa ka, mahahawa mo yung iba. Totoo po yan. Kung nanlalamig ka, talagang magbabaksal ka ng pasensya na mahahawaan mo yung life group mo. The victory of the whole community depends on the victorious life of every individual church member. Yung victory natin as a church, dahil yan may victory ka. Nananalo ang simbahan kapag nananalo ka at natatalo ang simbahan kapag natatalo ka. You can't hide your sin forever. Roar. Palakpakan natin si Lord. Amen. 2. Number 2. Tapusin ko na. Haba na. Number 2. You can't hide from God forever. He will depart from you. Hindi ka makakatakas kay Lord. Hindi mo matatago sarili mo kay Lord parang si Jonah. Kung hindi mo titigilan yung kasalanan mo, iiwan ka niya.
Verse 12, sabi po ni Lord kay Joshua, hindi ko kayo sasamahan hanggat di nyo winawasak ang mga pinapasira kong bagay na nasa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa Israelites na i-purify ang sarili nila sa pagharap sa akin bukas. Hello? Israel, listen carefully. Israel won over Jericho. Tama ba? Not because they are plenty and they are strong. Nanalo sila hindi dahil malakas sila at marami sila. Nanalo sila sa Jericho dahil kasama nila si Lord. Pero bakit hindi sila nanalo sa AI? Konti lang naman yung city na yun 3,000 nga lang daw, kaya na nung army. Pero bakit sila natalo? Naintindihan niyo po ba? Kasi po, nung lumaban sila doon, wala na si Lord doon. Somebody left the group! Di ba, anis-anis tayo pag may nagli-leave ng group? Now, sa story na to, the presence of God left the group. At yan ang dapat mong katakutan. When the presence of God leave you. Church ka dito, sayaw-sayaw ka dito, hindi ka makaka-hide forever. Mararamdaman namin yan at ma-expose ka. Bakit? Alam namin na mararamdaman namin na wala na ang anointing ni Lord sa'yo. You can fake this. Mafe-fake ko tong sigaw-sigaw ako. Mafe-fake ko. Pero mararamdaman ninyo kung nasa akin ang anointing ng Panginoon. Gaano ka man kalakas at gaano man kahina yung kalaban mo, basta kasama mo si Lord, mananalo ka. Pero kapag iniwan ka na ng Diyos, talo ka sa lahat ng laban. Now, nananalo ka ba ngayon? O natatalo ka? Natatalo ka na nga, wala pa presence ni Lord. Sakit. Bakit? Ayaw ni Lord yung ginagawa mo. Because of disobedience, because of sin, God can't be in the same place with sin. God cannot be with a person who continuously disobey Him. Now, ano ba yung mga bagay na tinatago mo sa Panginoon? Una-una na enumerate natin kasalanan. Tinatago mo yan kay Lord, okay na. Tinatago mo yung kasalanan mo sa pagsaserve. Magsaserve naman ako, magre-repent ako mamaya. Gagawa ko bukas. Gawa kong kasalanan bukas. Babawiin ko mamayang gabi. Diba? Ano pa? Ano mga hinahide mo kay Lord? Pain mo. Yung brokenness mo. Di Lord, okay lang ako. Kaya ko to. Wait lang, ba't mo pa tinatago yan? Ibigay mo na yung kay Lord. Ano pa? Yung doubts mo. Kino-cover up mo yung doubts mo ng diskarte mo. Wala ka ng doubt. Kaya sabi mo, mag-work ako na mag-work. Lord, i-bless mo ako. Pero talaga, wala ka na talagang tiwala kay Lord. Nagigets niyo ako? Kaya work ka ng work. Doubt mo, madalas mong tinatago yan kay Lord. Ano pa? True motives mo. Yung totoo mong motibo sa lahat ng ginagawa mo. Nag-church ka, tumutugtog ka dito, kaya ka nandito kasi nandito yung crush mo. Yung mga ganon. Diba? Kaya ka nandito kasi may pera, pero pag wala na, sorry, next church. Diba? Ang hirap. Tinatago natin ito kay Lord and then unforgiveness. At ito pinakamasakit. Tinatago natin itong mga kasalanan na to through your silence. Bigla-bigla ka nalang hindi nagpaparamdam. Bigla-bigla ka nalang hindi nagde-devotion. Bigla-bigla ka nalang hindi nagpe-pray. Nak, nasa na yung devotion mo? Yun pala, may tinatago ka kasi may ginawa ka kagabi. Ano pa? Tinatago mo yung mga kasalanan to sa performance. You've been performing. Preach, life group, pero hindi ka na pala talaga okay. Or, pangatlo, tinatago mo itong mga kasalanan to through blaming. Kasi ganito si coach ganito si ganito You've been blaming other people. Now, I challenge you, stop it now or the Lord will depart from you. I mean it. I mean it with all of my heart. Stop it now. Stop that sin. Stop living in that secret life or else the Lord will depart from you. Tingin kayo sa akin, mata sa mata. Alam mo bang mas kailangan mo ang presence ni Lord kesa sa panandali ang saya na yan? Mas masarap din sa presence ni Lord kesa sa sarap ng kasalanan na yan. Huwag niyong ipagpapalit yung birthright. Huwag niyong pagpapalit yung blessing ni Lord sa inyo na grace dahil lang for that moment. Kasi sexy siya, te. Kasi naakit na niya ako . Diba? Kasi gwapo ako. So, paano ko?
What's my choice? Diba? Wag mong ipagpalit yung grace and love ni Lord sa panandalian na yan. Or else He will depart from you. Amen? Number 1, you can't hide your sin forever. What? You will lose the battle. Number 2, you can't hide from God forever. Or else, He will depart from you. Now, sino dito gustong mag-break free? Sino dito gustong makalaya sa dalawang klase ng buhay niya? Hello? Yung tatlo-tatlo account mo, yung isa pang church, yung isa pang pornography, yung isa pang dating. Pare, dami mong muka. Hello, yung TikTok mo, switch account na lang sa depende sa gusto mong feed. Pare, di ka magtatagal sa Christian life mo, mauuna ka kay Carl. Hello? Mamamatay ka. Papatayin ka katulad ni Ananias and Sapphira at kay Akan. Sino dito gusto mag-break free? Who wants to live a pure life? Come on. Really? Really? Who wants to live a blameless life? Really? If yes, number 3 and the last, we will do this. You can't hide forever. So, expose everything. Oras na para mag-expose. Before it's too late. That is the last and final warning of God. You can't hide forever. So expose everything now or else huli na lahat sa'yo. Kasi alam niyo po sa story natin kay Akan, too late na po kay Akan. But God is sending us a message right now. Na kung naririnig mo tong scripture na to, meaning, hindi pa too late sa'yo. Kasi binibigyan kita ng another chance to ask for forgiveness. Binibigyan kita ng another chance to live a holy life. Hindi kaya na ni Lord mag-tolerate ng kasalanan, ng disobedience, ng stealing, at ng kasinungalingan. Kaya as you hear this, please do it. Do it. Be ready to expose everything to God. And you know how Akan was exposed? Nakakahiya po, sobra. Kinabukasan, nag-gather sila early morning. Ginather po 12 tribes. And remember yung tinuro ko sa inyo na sa priest may Urim sila and Tumim? So they used it to hear if it's a yes or a no. Tama ba? So remember, ginather sila. So ginamit nila yon to find out who was that sinner. Who was that person who kept the gold. So, Kaslats, magbigay kayo ng ano. Dan! No. Gad? No. Benjamin? No. Judah? Yes. Then Judah. Focus your eyes on Judah. Kaslats ulit. Yes or no? Nasa angkan ba ni Zerah? Yes. Na-imagine niyo yung pressure. Dugdug. Tapos, nakanganga pa rin si Akan doon. Alam na niya na ma-discover siya, ma-expose siya eh. Ganyan tayo eh, hintayin mo pang ma-expose ka eh. Bago ka mag-repent. Nasa angkan ni Zerah. Nasa pamilya ni Zabdi. Yes or no? Yes. Dugdug. Sino-sino mga head of the family? Binanggit isa-isa. No. Akan. Yes. In front of the whole tribes. Akan, please step forward. You've been evicted. Alam mo, nung naharap siya, verse 19, sabi niya, sabi ni Joshua, anak, nasa harapan ka ni Lord, ang Diyos ng Israel. Igalang mo siya. Igalang mo ang pangalan niya. Umamin ka na at sabihin mo kung ano ang ginawa mo. Huwag mong itago. Huwag mo itong itago sa akin. Grabe yung grace kay Akan. Tribes. Angkan. Pwede naman, the moment na natalo yung AI, umamin na siya eh. May tinago po ako. Baka ito po yung dahilan, ba't tayo natalo? Pero hinayaan niyang ma-expose siya. Kaya wala nang chance para sa kanya. Sabi nga ni Rev Lovely last week, di ba? God is giving us plenty of chances
mga questions, mga pangyayari na umamin ka, at kapag nabigyan ka nun, umamin ka na. Huwag ka nang ay kasi ganito. Akan was put in the spotlight. And finally, he confessed it. Ito ang sinabi niya. Opo, verse 20. Opo, nagkasala ako kay Lord, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam namin sa Jericho, nakita ko ang isang magandang balabal na galing sa Babylonia, ang halos 2.5 kilos na silver, kalahating kilo ng gold. Pinag-interesan ko ang mga yon, kaya kinuha ko. Nakabaon po ang mga ito sa ilalim ng tent namin at nasa pinakailalim ang silver. You know what? Akan confessed. Sa dead end niya, sa exposure niya, he confessed it. But it's too late. But for you, it's not. God is giving you another chance. Confess it. Confess it to God right now, or to your pastor, or to your life group mentor, or to your coach. May consequence lahat ng ginagawa mo, but don't wait for it to be exposed. Confess it now. Confess it one by one. Ate, meron akong kachat aside sa asawa ko. Ate, kumukupit ako sa company money namin. Sabihin mo na, no more hiding. No more leftovers. Confess it. Amen? Amen. Number 2 and the last, I'm done. Get rid of it. Alam mo, maganda nga kay Akan, sinabi naman niya kung nasan. Yung iba sa atin, hindi naman sinasabi kung saan ka nagkakasala. Hindi mo sinasabi kung saan kang hotel tumatambay. Hindi mo sinasabi kung saan bar kayo nag-ch-ch-ch-ch-ch. Si Akan, sinabi ko, nandun po sa ilalim ng tent, nasa pinakailalim po yung silver, na ang ginawa, get rid of it. You need to get rid of it. Yung dati yung tagpuan, na walang nakakaalam, get rid of it. Umalis ka na doon. Umalis ka na sa wrong relationship na yan. Umalis ka na sa secret sin na yan, or else papatayin ka niyan. Biruin mo, too late na for Achan. Bakit? Damay ang pamilya niya. Kaya mag-ingat ka sa tinatago mo kasi damay yung buong pamilya mo. Damay yung buong angkan mo. You know what happened? Bakit natin sinabing get rid of it? Too late for Achan, but it's not too late for the whole Israel. Focus your eyes on Israel. They need to win more lands. That's why they need to get rid of Achan. Mahal natin si Achan. Importante yung pamilya niya. Pero teka lang, gracious si Lord, oo. Pero nagbigay na ng warning. Kung si Achan ang dahilan ba tayo matatalo hanggang dulo, get rid of it. Hello? You know what they did? Verse 25, binato ng buong bayan si Achan. Stone to death. Hindi lang si Achan, pero buong pamilya niya. Hanggang sa namatay ito. Also, they got rid of it through what? Sinunog sila. Pati po, yung property nila. Lahat ng mga ari-arian nila, sinunog. Verse 26, dahil sa nangyari, nawala ang galit ni Lord. Was God ungracious? No, He gave a warning. Gracious si Lord, pero just siya. Kapag hindi ka sumunod, paparusahan ka. Pag sumunod ka, victory ka. Yung act po na ito na nangyari kay Achan brought so much fear to Israel na hindi na po nila ito inulit. They focused on the war, they obeyed, and ang resulta po nito, they won over 31 kings. Binalikan po nila yung AI, nanalo po sila. Bakit? Tinapon na yung kasalanan. Tinapon yung tinatago. In-expose yung sinisikreto. Hello? Like Peter kay Ananias and Sapphira, God is telling Joshua na importante si Achan. Mahal natin yung pamilya niya. Pero yan ang magdudulot sa inyo ng kapahamakan. So, get rid of it. It will poison the whole group. Same with you. Kung i-maintain nyo at aalagaan nyo yung maliit na yan,
na akala nyo walang epekto sa buhay nyo, mag-iingat ka. Kasi isang araw makikita ka na lang namin, nalugmok ka na, hindi ka na makabangon. Sorry for the word, patay ka na. Bakit? Kinain ka na at nilamon ka na nung poison na yan. Get rid of Akan. Get rid of Akan in your life. Question, Akan ka ba? Or may Akan ka? Alam nyo, magugulat po kayo, ang ibig sabihin ng Akan is trouble. Trouble. Or causer of trouble. Magulo at pinagmumulan ng kaguluhan. Sana church, huwag kang Akan. Yung simula ka ng gulo. Yung ang ganda-ganda na nangyayari sa life group mo, pero ikaw yung magulo. Bakit? May secret sin ka. Sabi ng coach mo, bakit ganun? Hindi tayo maka-breakthrough. Ako yung panggulo. Mamin ka na. Baka panggulo ka. O baka panggulo ako. Sana wag din tayo magdala ng gulo. Wag kang Akan. Akan yan. Akan yan. Akin ka na lang. Akin. Puro ikaw. Kaya po gumugulo. It's time for us to break free. And it's time for us to live a holy, blameless life. Do you want to live a holy and blameless life? I challenge you, Life Giver Church, confess it before you get exposed. You know, ito sinasabi ko sa inyo, hindi dahil perfect ako. Kaya ang sinasabi ko, 2 hours ako kanina, Lord, pray. 2 a.m. hanggang 4 a.m. ako nagpe-pray, Lord. Ang hirap ng word, mabigat, kasi baka pag na-release ko to, mag-retaliate sa akin. Pero you know, ito yung ini-impress sa atin ni Lord sa mga pastors. Na 2 years na tayo dito, baka meron pa rin kayong mga baggages. Meron pa rin kayong mga secret sins, mga secret relationship. O doon tayo sa dating tagpuan. Doon na lang tayo sa Cebu para walang taga-life giver. Doon tayo mag-coffee shop para walang makaalam. Nagsisecret kayo. Been there, I've been there. And it was never peaceful. I remember after I graduate, feeling ko yabang-yabang, serve ako kay Lord. But there came a point that I lived a double life. I'm song leading, preaching in life group, but I'm sinning. I'm keeping things. Mama, group project, pero group inuman. Inuman dito. Oh. Ay mama, ano lang kami with friends, pero magde-date kami. Secrets, it was never happy. Alam mo yung feeling na kakain ka lang ng McDo, pero baka may nakakakita. Yung nababaliw ka. Kasi baka may makakita. It was never happy. It was never peaceful. 2 years yun, never ko na siyang gustong balikan. Isang araw nga kasi may dinidil kami ni Marco na counseling. Nagka-counsel kami sa isang tao. Pagtanto namin, grabe no, ang hirap mabuhay sa double life. Yung dami mong sinisikreto sa buhay. Nagsisneak in ka, paranoid ka sa mga bagay na pwedeng mangyari. Sana mabuhay ka na lang ng isa. Yung isa, yung solid. Wala ka nang tinatago. Yung iisa lang ugali mo, yun na. Kasi yun yung pinakamagandang regalong mabibigay mo sa sarili mo. When I broke, nung nilet go ko yung season ng buhay ko na yon, grabe nagulat po ako, bumulusok yung ministry ko. Saka po ako na-install as a pastor. Sabi ko, yun lang pala hinihintay para gamitin ako ni Lord ng todo. Yung meron akong i-let go na bagay, habits, pag mag-isa ako, tao sa buhay ko, doon ako pala talaga bubulusok na gamitin ni Lord. Yan din ang warning ni Lord sa inyo ngayon. If you want to be really used by God, confess it. Get rid of it. Or else, susunugin ka. Stone to death. And stone to death. Or, pinakamasakit, you will be exposed.
you will be exposed. Sino dito kinakausap ni Lord? Not to live a double life. Sino ka sa church, ganun ka rin sa bahay. Kung sino ka sa life group, ganun ka rin sa company. Ganun ka rin sa school. No double life. No secret sins. No pride. No secrecy. Pinakamahirap yan yung magtago ka. Promise. Hirap. Pero ang sarap ng mabuhay na buong buhay mo at buong pagkatao mo exposed. Amen. Malaya ka. Do you want to break free? Do you want to break free? If you are that person, let's dim the lights. If God is speaking to you, God is also dealing with coaches. If you're a coach and you live a double life, pastor, if you've been living a double life, I'm also speaking to you, life giver, mentors, life group leader ka, but you're living a double life. Nagmi-minister ka, media team, lights team, worship team, tayo nasa harapan. Kumakanta at umaawit tayo sa Panginoon, baka may double life. Dancers, baka may sinisikreto ka pa rin. Hindi po aksidente na sa pangalawang taon na sineselebrate natin ang Solomon, ay narinig mo to. Kasi gusto niya magsimula tayo sa pangatlong taon ng malaya, malinis. Kaya kung kino-convict ka ng Panginoon ngayon, whatever your life right now is, I want you to repent, confess, and decide to get rid of it. Paano? Pagbilang ko ng 3, all eyes closed. Ayokong gawin mo to dahil ginawa to ng katabi mo. But the altar is open. Kung kino-convict ka ni Lord ngayon, to get rid and confess. Pagbilang ko po ng 3, pupunta ka sa harap. Dito, malapit sa hagdan. Kung hindi mo kayang pumunta sa harap, just kneel down wherever you are. Or pangatlong option, baka mahirapan ka pa ron, tumayo ka at itaas mo yung kamay mo. But those 3 little gestures has a big impact in your life. Kasi ito na yung simula ng holy life mo and blameless life mo. I'll give you time. Is God talking to you? Ikaw ba yung inaayos ni Lord ngayon? Ikaw ba tong kausap ko? You've been serving God, but you're living a double life? A secret life? Dahil mo pa rin tinatago? Pakitang tao lang lahat? If you are that person, come. 1, 2. You are now stepping on the grace of God. No condemnation. And 3, surrender your life. You are now stepping on the grace of God. Thank you, Lord. Talk to Him. Confess. Confess your sins. God hears you. The cross of Jesus is in front of you. Confess everything. Lord, ito yung ginagawa ko. Ito yung nagawa ko. Ito yung hindi ko ma-let go.
Ito yung kasalanan na nakakapit sa akin. Ilang taon na. Sino-surrender ko pero pabalik-balik. You're now stepping and kneeling on the grace of God. Confess. Confess it. Kailangan mag-confess. Kasi hindi mo lang yan kasalanan. Yung kasalanan at yung mga tinatago mo, damay pamilya mo. Yan na lang po ang isipin mo. Damay anak mo. Damay asawa mo. Coach, leader, damay yung zone mo. Damay yung life group mo. Damay lahat sa paligid mo. So there's a strong call right now to get rid. Right now, I challenge you, as you face God, get rid of it. Isuko mo yan sa harapan at sa altar na ito. Isa-isahin mo, isuko mo, i-let go mo, itapon mo. I-surrender mo kasi hindi mo yan kailangan. I'll give you last 1 minute or so. But isa-isahin mo and say, I get rid of this. I get rid of pornography, sex outside marriage, lying, pagtatago ng pornography, pagnanakaw. Right now, come on, get rid of it. Get rid of it. Little lies, get rid of it. Yabang, pride, get rid of it. Greed, love for money, get rid of it. Kill it now or else it will kill you. The blood of Jesus is cleansing you right now. Lift up your hands. The blood of Jesus is cleansing you, purifying you. Receive it right now by faith. Nililinis ka ng Panginoon, ulo hanggang talampakan. At ikaw ang ngayon ay pinapatawan ng pangalawang pagkakataon.
God is giving you a second chance to live a holy life, to live a pure life, an undivided life. Hindi na tayo double standard. But right now, starting today, tayo ay mabubuhay at maglalakad diretso patungo sa prize, patungo sa trophy na nakalaan para sa atin. I also declare, as you lift up your hands, no backsliding. Hindi ka aalis ng church, hindi ka magbabackside, hindi ka naman lalamig. Pero ngayon may apoy na nilalagay sa puso mo. Apoy para sa Kanya, passion to serve Him with no other motives but just to serve Him because you love Him. Receive it right now. Receive your second chance, everybody. Receive it and thank the Lord. Pasalamatan mo si Lord ngayon. Thank you, Lord, for another chance. Yes! Thank you, Lord! And I will never waste it. Tatayo tayo lahat and let's sing this song. Church, last challenge. After this, go to your pastor, go to your mentor, or your coach. Confess what you need to confess. There's healing. Or kung coach ka, go to your pastor, confess it. And make sure you get your restoration back. No condemnation. You are now stepping on the grace of God. God is giving you another chance. Amen. Amen. Taas natin ang kamay natin. Panginoon, salamat. Thank you for this warning. Thank you for this word. We will never waste it. We will treasure this, God, until you come back. No double life. No double standard life. We don't want your presence to depart from us. We don't want to lose the battle. That's why we will expose everything. All out kami sa'yo, Panginoon. We love you in Jesus' name. And everybody say, Amen. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, yakapin mo siya 30 seconds, sabihin mo, no to double life.